May mga nagsasabing fake news daw ang kumakalat ngayon na balita tungkol po sa balak ni President Trump na makipagtulungan sa Russia at China laban sa ICC. Malamang kinabahan lang ang mga yan. Yung mga hindi naniniwala sa balitang to, sigurado mga loyalista nga ang mga yan. Binalita na yan, lalo na sa media. O eto, sa News 5 mismo. US President Donald Trump na makipagsalip puwersa sa Russia at China para kalabanin ang International Criminal Court o ICC na nagpaparusa sa base sa report ng Financial Times, sinabi yan ni Trump sa Beijing, China Summit kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Dumalo rin sa magkahiwalay na araw si Russian President Vladimir Putin. Wala pang komento ang White House tungkol dito. Oh, malinaw ha. Totoo yan. Relax lang kayo. Matagal-tagal naman yan. Matagal-tagal na usapin yan. Masyado naman kayong kabado. Iniisip agad, hala, baka makauwi na si dating Pangulong Duterte. Malamang, baka magkatotoo na yan. Ayon dito sa balita ngayon, makikipagtulungan sa China at Russia laban sa International Criminal Court. Yan ang balak ni President Trump. Umani ng atensyon sa international community ang ulat ng Financial Times hinggil sa umano'y planong pakikipagtulungan ni United States President Donald Trump sa China at Russia upang kontrahin ang International Criminal Court or ICC, ang international tribunal na nag-iimbestiga at nagpaparusa sa mga kasong may kaugnayan at crimes against humanity. Base sa report ng Financial Times, sinabi umano ni Trump ang naturang posisyon sa isang summit sa Beijing, China, kung saan present din si Chinese President Xi Jinping. Napaulat din na dumalo si Russian President Vladimir Putin, lalagot kayo, mga malalaking bansa to, sa magkahiwalay na pagpupulong. Bagamat wala pang opisyal na komento ang White House hinggil sa naturang usapin. Lalong naging kontrobersyal ang isyu matapos balikan ang naging tensyon sa pagitan ni Trump at ng ICC prosecutor na si Karim Khan kaugnay ng paglalabas ng arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon pa sa ulat, hindi miyembro ng ICC ang Israel at maging ang Estados Unidos. Ganun din naman ang Pilipinas, di ba? Pero anong ginawa ni Dunyor? Tanong, yung nakipagtulungan ba sa ICC, kasama ba na pwedeng parusahan ng malalaking bansa na to? Yan ay katanungan lang naman ng karamihan. Kasi alam naman natin kung sino-sino ngayon ang nakipagtulungan sa ICC. Na baka maging Pangulo si VP Sara Duterte, baka kayo naman mapa-ICC. Hindi po ganun ang mga Duterte. Hindi po mangyayari yun. Mananagot ang dapat managot dito sa korte natin sa Pilipinas. At alam po natin, marami sila. Maraming mga buwaya. Mananagot talaga sila. Kaya habang maaga pa, eto, double time sila. Pa-impeach VP Sara, tapos sa mga kakampi ng mga Duterte, ICC, kaso dito, kaso doon. Sige, galingan nyo pa. Pero ang taong bayan, 24/7 nakabantay kung ano yung galawan ng mga buhaya. Balitang to tungkol sa malalaking bansa na ito na pwedeng magtulungan laban sa ICC. Good news ito. At malamang tuloy-tuloy yan. At malamang tuloy-tuloy ang karma ng ICC dyan. Hanggat hindi nila palabasin o hindi nila pakakawalan si dating Pangulong Duterte, tuloy-tuloy ang gaba ng mga yan. Ganito lang, thank you.